Si Simon, isa siyang mag-aalahas na matagal na nanirahan sa Amerika del Norte. At si Basilio, ang isang binata na estudyante ng medisina. Nang bisperas ng Pasko, palihim na nagtungo si Basilio sa gubat ng mga Ibarra, supuntod ng kanyang ina. Sa pagdalaw niyang yaon, isang mapanganib na lihim ang natuklasan ni Basilio, na si Simon at Ibarra ay iisa. Hindi pinatay ni Simon si Basilio dahil alam niyang malihim ang binata at mapagkakatiwalaan. Kaya hinimok ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang pagbabagsak ng pamahalaang Kastila. Inahayag ni Simon ang kanyang balak sa pamamagitan ng kanyang salapi. Uudyakan niya ng kasamaan ng mga nasa tungkulin upang mapilitang mag-alsa ang bayan. Tumanggi si Basilio sapagkat ang tangi niyang hangad ay mamuhay ng tahimik at makatapos ng medisina. Subalit sa isang araw, Ginoong Simon, napadaan po kayo. Halika, pasok mo lang diba? Basil, kamusta naman si Kapitan Chang? Mahina po ang pulso. Walang ganang kumain. Tuloy na nga po kumalat ang laso sa kanyang katawan. Kawawa nga po talaga si Kapitan Chang. Parang habang tumatagal, mas talong humihina. Napansin kong hindi mong binabasa ang librong binigay ko sa'yo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang na isang oras, magsisimula ng himagsilan. At bukas, wala ng mga universidad, mga mag-aaral at mga magpapahirap. Naparito ako dahil sa dalawa. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa iyo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig na umaapi? O sa panig na inaapi? Hindi ko po alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Ako ang mumumuno sa pagkakagulo. At ipakikiusap ko sa iyo na pamunuan mo ang isang hukbo. At hanapin mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Chango, si Maria Clara. Huli na ko kayo. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Ika-anim ng hapon nung siya ay namatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita at nung sabihin nila sa akin ang lahat. Pagbalik ko ay isang liham mula kay Padre Salvi na pinaabot kay Kapitan Tiago. At dahil doon, nanangis ang damdamin ni Kapitan. Hindi maaari ito! Hindi pa patay si Maria Clara at ililigtas ko siya ngayon! Ginoong Simon, minahon po kayo. Wala na tayong magagawa, libas tanggapin ang katotohanan. Hindi man lang yung nalaman na ako'y buhay pa. Hindi man lang yung nalaman na ako'y nagbalik para sa kanya. Kaawa-awang tao. Labis siya naghirap. Nagtiis para sa kanyang iniibig. Ay ito ang nakuha niya gandi. Sadyang nakapanghina ng damdamin. Sina Tadeo, Isagani, Makaraig, Sandoval, at Basilio. Sila ang mga mag-aaral na nagnanais magkaroon at magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila upang kanilang matulungan ang kanilang mga kababayan. At isang araw, sila ay nagpulong-pulong upang pag-usapan ang pagpatayo nito. At hindi pinaburan ni Don Custodio ang ating hiling. Walang makakaalam yan. Di ba't marami na rin siyang tagumpay? Ba't hindi man lang na tayo pinayaang magtagumpay?
Mabuti rin naman ang ating layunin, di ba? Alam niyo na ba, ang mag-aalas daw ni si Simon ay ginulpi ng mga hindi nakikilalang mga tao sa bayan. At ayaw daw itong magsalita. Marahil ay nagbabalak magiganti. Ang sabi ng ilan sa bayan, mga praile daw ang may kagagawan. At sino pa sa atin ang may interes sa mga nangyari sa alaherong walang ibang ninais kundi ang samsamin ng mga salapi ng mga Pilipino? Mabutit nariyan ka na. Si Juanito na lang ang kulang. Sana'y si Basilio na lang ang ating inunyayahan sa halip na si Juanito. Mukhang wala na itong balak pumunta. Oo nga naman. Bakit nga ba hindi na si Basilio ating inunyayahan? Isa pa, kapag nalasin natin si Basilio, maaari pa tayong kumuha ng mga detalye tungkol sa isang bata at isang monghang nawawala. Hindi ba? Tagal naman ata ni Juanito. Hindi yata siya darating. Ay naku, tingnan ninyo, hindi ba't yun ang paboritong estudyante ng vice-rector? Masdan ninyo. Sa karwahin ni Simon, susumakay. Vice-rector. Usabos. Nagbiling ko ng Panginoon ng General. Bakit kaya sarado ang mga paaralan? Ano kaya nangyari? O Basilio, anong ginagawa mo dito? Akin po sana dalawin ang aking mga pasyente at aasikasuhin ko rin po ang mga papeles ko para sa aking katapos. Matanong lang kita, kasama ka ba sa mga mag-aaral kagabi sa Piging? Hindi po, ako'y ininyahan ngunit hindi ako pumunta dahil po kinakailangan pambantayan si Kapitan Tiago. Mabuti naman kung ganun, pero iniyahan ka kamo? Kasapi ka ba sa kanilang organisasyon? Ako'y nagbayad lamang po na para sa kasapian. Ganoon ba? Kung ako sa'yo, ay uwi na lang ako at sunugin o sirain ang anumang kasulatan o katibayan na maaaring magdawit sa'yo. Sabitan po, may kinalaman po ba ang mag-aalas Simon sa nangyari? Ang Emerencia Negra? Wala! Hindi mo man nabalitaan na si Simon nagpapahinga ngayon dahil sinugatan siya ng mga di kilalang tao. May mga sagot po ba ang matulisan? Wala. Panay estudyante lamang. Makikita mo sa universidad ang mga paskila puro pag-imagsing laman. Ay, kayo sama ng mga ito. Iyon na ba nakita? Hindi ba po? Siya nga pala. Matanda na si Kapitan Tiago. Ayan at lalapitan na siya mga buwit at uwak. Iyo siyang ingatan. Makakaasa po kayo. Natitiyak ko, winika niya kapag kami tumiwalag ay hindi kayo makakatapos. Marahil ay may kinalaman siya dito. Basilio, Bakit? nabalitaan mo na ba? Ang alin? Ang tungkol ba sa mga paskil? Matagal na daw mawala ng pasok. Akalain mo yun? Sige. Sige, ingat. Si Juanito yun ah. Juanito, mabuti at nakita kita. May tatanong sana ako sa mga paskil na sinasabi nila. Wala! Wala akong kinalaman, Basilio. Ano mo yun? Huminahon ka muna. Namumutla ka na oh. Wala akong kinalaman na Basilio. Alam mo yun? Wala akong kinalaman. Isang sibil. Paalam, Basilio. May kailangan puntahan. Ano ba nangyayari? Wala naman akong pagtarungan. O, Isagani. Mabuti naman nakita kita. Maaari mo ba sabihin sa akin kung ano nangyayari dito? Hindi ko maintindihan eh. Pero bakit ganun? Dahil lang sa maliit na pangyayari ay masisira sa mga nating lahat. Ganoon ba kababaw ang lahat ng ating pinagsamahan? Ngayon lang ba may makukulong dahil pinaglaban niya o pinagtanggol ang kapayapaan? Sino ba ang may kakagawan sa mga paskil? Bakit ganun ka sa mga nakalagay?
Hayaan natin sila umalam. Kung nasaan ang panganib, doon tayo. Naroroon ang karangalan ng isang tunay na Pilipino. Kung ang sinasabi ng mga paskil ay tungkol sa karangalan, hayaan natin ito at pasalamatan.